Noong matapos ang graduation ay wala na siya sa upuan niya. Noong pauwi na kami ay bigla siyang pumarang sa daanan namin. Bagay na ikinatakot ko dahil sa kasama ko noon sina mama at papa. Agad niyang inabot ang regalo niya sa akin. Ako po si Sunny. Sabi niya, saka siya nakipagkamay kay Papa. Tulala si Papa pero tinanggap naman niya ang makipag-alamano kay Sunny. Pero noong kay Mama na siya makipagmano, ay tinapig ni Mama ang kamay niya. Ikaw ba yung mekaniko? Supladang tanong ni Mama. Ako nga po. Nakangiting sabi ni Sunny. Uwes, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo na ayaw kita para sa anak ko. Malakas na sabi ni Mama. Hindi ko kinaya yon. Kaya tumakbo ako palayo sa kanila habang abot-abot ang pagbalong ng mga luha ko. Hindi ko alam na hinabol pala ako ni Sunny. At noong maabutan niya ako, ay nasa likod na kami ng isang building. Agad niya akong niyakap. Kahit may mga tao. Mahal na mahal kita, Desiree. Anas niya. Pasensya ka na sa mama ko, ha? Sobra na siya. Umiiyak na sabi ko. Wala yun sa akin. Sanay na nga ako sa mga panlalait eh. Magpapaalam ako sa'yo. Sabi niya. Magpapaalam ka? Bakit? Saan ka pupunta? Hindi ko lang nasabi sa'yo pero doon pa nilalakad ng mama ko ang petition niya sa amin sa UK. Sa sinabing yun pa lang ni Sunny ay kumabog na nang malakas ang dibdib ko. Natabig ko ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Ilang beses na kasing na-deny ang pag-petition niya sa amin noong pang high school kami pero ngayon, na-approve na. Luluwas na kami sa Maynila sa linggo dahil sa Lunes na ang flight namin papuntang UK. Halos sabay muling nahulog ang mga luha ko mula sa dalawang mata ko sa sinabing ito ni Sunny. Wala akong imik ng tinalikuran ko siya pero sinundan niya ako. Ayoko sanang pumunta, Desiree, pero wala eh. Parang walang magandang lugar sa akin dito. Baka sakali doon meron. Sabi niya. Hinarap ko siya. Iiwanan mo ko, Sunny? Ganon lang yung kadali para sa'yo? Aalis ako, Desiree, dahil gusto kong patunayan sa'yo na mahal ko rin ang sarili ko. Di ba? Yun ang gusto mo. Ang mahalin ko naman ang sarili ko. May handaan sa bahay dahil nga graduation ko pero pilit lang ang pagharap ko sa mga bisita dahil may bumabagabag sa kalooban ko. Madaling araw na nang matapos ang handaan ay gising pa ako. Dahan-dahan akong lumipat sa silid ni Lolo Elong. Ginising ko siya at ikinuwento ko ang tungkol sa darating na linggo. Sabado na kasi noon dahil nga madaling araw na. Anong desisyon mo? Hahayaan mo ba siyang umalis?
tanong sa akin ni Lolo. Hindi ko po alam. Bukas na sila luluwas. Lumuluhang sagot ko. Matulog ka na muna. Magkakasakit ulit ako mamaya. At sasamahan mo ako magpa-check up. Mga alas 8 dapat nakabihis ka na. Biling sa akin ni Lolo. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Nakatulog na ako kahit na ilang oras lang at alas 8 ay nakabihis na ako. Pati si Lolo. Paniwala sila Mama na magpapacheck up lang si Lolo at sasamahan ko. Sa isang restaurant na kami nag-almusal at noong mag-aalas 9 na ay niyaya ako ni Lolo sa bangko. Mag-withdraw tayo, sabi niya. Natawa pa ako noon dahil inisip kong nagdidiro lang si Lolo pero pumasok talaga siya sa pinto ng bangko. Sinundan ko lang at nagulat ako noong dukutin niya sa bulsa niya ang kanyang libreta di bangko. Ni hindi ko lubos inakala na mayroon pala siyang savings. Inabot kami ng kulang isang oras sa bangko kung saan naglabas ng 10,000 si Lolo. Pero noong tingnan ko ang bankbook niya ay ayaw niyang ipakita sa akin. Binilin pa niyang wag na wag kong sasabihin kahit kanino na mayroon pala siyang pera sa bangko. Nangako naman ako. Masaya ako noong sumakay kami ng bus papunta sa Bulacan. Alam ko ang saktong address ni Sunny doon dahil sinabi niya sa akin noon pa. Pero first time kong pumunta noon at ayos lang ako dahil kasama ko naman ang mapera ko palang si Lolo Elong na sobrang suporta sa kaligayahan ng puso ko at relasyon namin ni Sunny. Ang sabi ni Lolo Elong, habang buhay kang magdudusa at magsisisi kapag hinayaan mong basta na lamang mawala sa'yo ang taong minamahal mo. Umarkila ng tricycle si Lolo Elong noong makarating kami sa Bulacan, papunta kina Sunny. Pagdating namin sa kanilang lugar ay pinagtanong na lang namin ang bahay ni Sunny. Hanggang sa marating namin ang isang medyo magarang bungalow na maraming tao. Halatang may despedida party na magaganap. Noong makita kami ni Sunny ay patakbo niya kaming sinalubong. Agad niya akong niyakap. Pagkatapos ay nagmano siya kay Lolo. Para akong nananaginip. Paano niya nalaman ito? Tanong ni Sunny. Malapit lang kaya ang Bulacan. Ano ka ba naman? Sabi ko. Tuloy na talaga ako eh. Hihintayin mo ba ako? Sabi niyang parang naluluha. Oo, hihintayin kita. Sabi ko. Nang marinig kong magsalita si Lolo Elong. Iluminada. Narinig kong sabi niya at noong tingnan ko siya ay nakatingin siya sa isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng pinto ng bahay ni Sunny. Ay, lola ko pala, sabi ni Sunny. Hila niya ang kamay ko palapit sa lola niya, pero ito naman ay nakatitig lang kay Lolo Elong.